Ang tulang ito ay para sa mga kabataan upang mag-level up o mas maging mag-level up pa sila sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ang title po ng tulang ito ay Sabay-sabay tayong mag-level up. Ang sabi nila, magkaiba na talaga ang kabataan noon kaysa sa kabataan ngayon. Bagong henerasyon, nandito na tayo ngayon. Kabilang na tayong lahat sa modernong sistema ng panahon. Halos lahat ng oras ng kabataan noon ay sa pag-iipon nakatuon para lang makabili ng bagong instrumento na gagamitin sa susunod na henerasyon. Mga kabataan ngayon, iiyak na kapag hindi nabilhan ng bagong labas na cellphone. At halos kabataan na makikita sa simbahan, imbis na Biblia ang buksan, bakit cellphone ang hinahawakan? May pasikreto-sikreto ka pang nalalaman kung paano mo to buksan habang ang inyong pastor ay nagsasalita sa harapan. Para lang makapag-selfie sa iyong katabi, pang-upload sa FB. Kailangan ba talaga yan? Kasi sa pagkakaalam ko, pwede naman natin yan gawin pagkatapos na ng mensahe. Baga pa lang, cellphone na agad ang pinagkakaabalahan. Abala, kaka-Facebook, nakikipagsabayan sa mga kasulukuyang kaganapan, mga purmahang hindi maintindihan kung saan, mapapatanong ka na lang kung, Kristiyano ka ba talaga, kaibigan? Kasi hindi ka na nagiging ilaw sa iyong kapaligiran. Bakit hindi tayo makapagsimba kung walang damit na magkara? Bakit nawawalan tayo ng gana kapag hindi natin nakita ang ating sinisinta? Teka lang, kapatid. Panginoon ba talaga ang pinunta natin? Kasi medyo nahahalata ka na natin. Hindi naman masama ang magkaroon ng jowa. Masama, magsisimba ka lang para makita ang kanyang pagmumukha. May mga ilan rin akong nakita na sa social media, pinupost ang problema. Tanong ko lang, kaibigan, natutulungan ka ba niyan? Napapagaan ba niya ang iyong kalooban? Bakit hindi mo na lamang subukan na lumapit sa kanya at sabihin lahat ng problema, nakikinig siya? Tutulungan ka niya. May mga iilan ring mga kababaihan na umaayaw sa pagsayaw sa simbahan. Pero bakit nakita ko ang TikTok? Sobrang kabisado. Todo pa ang kipot, sobrang iklipan ng shirt. May mga iilan ring mga kalalakihan na hindi nakapagsimba ng o hindi nakatulog sa kakalaro ng ML at Dota. Nagmumura ba kapag natatalo sila? Kaibigan, huwag naman sana nating kalimutan na may naghihintay sa kalangitan. Huwag naman sana nating kalimutan na habang ginagawa mo yan, may nasasaktan. Gawaing makamundo, iiwan tayo niyan. Pero siya, mamahalin ka magpakailanman. Hindi mo mararanasan ang sakit ng iniiwan. Sa oras ng dasalan, kapag ikaw ang naatasan, bakit ka umaayaw? Kapag tungkol sa Biblia ang pinag-uusapan, kay kunti lang nang nalalaman. Pero pag K-pop o K-drama ang pinag-uusapan, hindi tinutulugan. Kahit alam nyo na malabo kayong mapansin ng inyong hinahangaan. Pero siya, ibahin mo siya. Pero si Jesus, nagpapako sa krus para matubusan ang iyong mga kasalanan. Kapatid, huwag kang mahiya na ipakita ang talentong biyaya. Dahil hindi ito para sa tao. Para ito sa nagmahal ng todo at walang iba kundi si Hesus Kristo. Kaibigan, alam kong ika'y natatamaan, pero huwag kang mahiya. Kasi sa totoo lang, ako rin ay natatamaan sa sarili kong tula. Alam kong lahat tayo dito ay Kristiyano. Alam kong hindi tayo perpekto.
Pero sana, huwag tayong magpalamon sa mga gawaing makamundo. Huwag naman sana nating hayaan na walang tayo ng komunikasyon sa ating Panginoon. Huwag naman sana nating tayong magpadala sa mga temptasyon at sa Kanya ay mawalan tayo ng relasyon. Bagkus, tayo ay maging mabuting halimbawa sa ating kapwa. Tayo'y mag-level up at maging modelo sa lahat, hindi lang sa isip, salita, maging pati na rin sa ating gawa. Hindi tayo magiging Kristiyano kung wala siyang pinaplano. Marami man tayong mga problemang dapat harapin, pero mga kapwa kong Kristiyano, lagi nating isipin at tandaan na lahat ng bagay ay kayang mapagtagumpayan basta't sa lahat ng hamon sa buhay, di tayo duwag at kung tapang na lumalaban kasama ang taus-pusong pananampalataya sa dakilang may likha. Kapatid o kaibigan, anak tayo ng Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan, maghahari, magpakailanman. Siya ang Diyos na siya ang Diyos na kailanman hindi magbabago. Siya ang Diyos na hindi mapapagod sa kakapatawad sa iyo. Siya ang Diyos na kailanman hindi magbabago. Siya ang Diyos na hindi magsasawang mahalin ka dahil anak ka niya. Kapatid, sabay-sabay nating itaas ang ating mga kamay at ipikit ang mga mata. Sabihin, sa gabing ito, ako'y magbabago. Ako'y magpagamit sa iyo. At ako ang magpapaliwanag sa mundo. Thank you. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magkaguli ang kinabuhi ko, malayo ako kanimo. Yes, Lord, thank you, Jesus. Mawi akong kadato, alang ka na, ulabaw ka sa tanan. Ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magatahi, kanimo lang igatubaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasampit, amahan ko. Yes, Lord, thank you, Jesus. Atong awit ang pag-usap, dili ko mabuhi. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Yes, Lord, hallelujah. Anak ka na, yes, Lord. Uwi ko, malayo ako kanimo. Ay mong pulong mo'y among kadatugan. Ang imong pulong mauwi akong kadatugan.
alang ka na akong labaw ka sa tanan, Lord. Alang ka na akong labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong katapawan. Kani mo lang ako magadahi. Kani mo lang ikatubaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kani mo lang ako magasabi. Ang mahal ko. Ipanagiya mo na ang kinabuhi ko. Sa wala pa ako magtawo. Ang pagkaramhanang pagkadakong ko, akong ipasikan mo. Kani mo lang ako makadaig. Kani mo lang igatugbaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kani mo lang ako magasampit. Kani mo lang ako magadaig. Yes, Lord, hallelujah. Kani mo